biyayang ay pagpulot. Alay mo katulad ng pagsinagtas nitong araw. Patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapat niya ay aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka. Yes, Lord, tapat ka. Tunay ang lahat, Jesus. We worship you, Lord. We know you're here, Jesus. Mundo'y magulawan, asa at ang naghihirap na wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Kaso'y dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Kaso'y yes, Lord, you're the true person.
I know na ang Ginoo ang Ginoo ang mga motor na nakakita sa mundo. Hallelujah, Jesus. Kung dumunta na ang mga motor na nagigibon sa Ginoo sa pagbubuhay, makahambal na bigyan ng Ginoo ang Ginoo. Ang bagay ng mga motor na tinisagdan. Kung dumdumon mo na, ayos sa Ginoo. Hallelujah, Jesus. Okay, mga motor na. Everybody raise your hands to the Lord. Now it's a simple time, mga motor na. Ginapakita sa Ginoo ng motoran, tagipusoon nga available siya. Ang ginapakita sa Ginoo ng motoran, available heart nga motoran sa siya. Anong rason kung naaring ka sa Ginoo? Hallelujah, Jesus. Para mabit na ito ng Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Okay? Let's worship to the Lord. Lawin ko sa aton tayo. Hallelujah, Jesus. Worship ko na ito na Ginoo. Hallelujah, Jesus. Kinugol kung tayo, Ginoo, hindi natin pumito. Ang atong Ginoo sa Ginoo. Yes, Lord Jesus. Kung dumunta na tayo sa Ginoo, mga Lord. Arasin mo sa Ginoo sa Ginoo. If you are willing, gabagay sa Ginoo, arasin mo. This is between you and God. Hallelujah, Jesus. This is between you and God. Siningan mo. Hallelujah. Encourage you today. Let's worship to the Lord. It's good to remember. Nakilala ang itoon ako sa iyo. The goodness of God. Pagkakilala ko yung sinunod ako sa iyo. He is my provider. He is my protector. He is everything. He is a great healer. If you are available today, you can only even the last days. I know mga kapatid na wala sa nagpunan.
Kitayan ang kulang, pero Ginoo wala na nagkakulang. Ang ginawa mo ko, toran mo lang, hindi na kulang siya mga kumisa. Kitayan ka kapel sa atas. Pero ang Ginoo mo, toran wala na nagkakulang. Everybody say praise the Lord. Ay mga bayan sa pagpupok, mga kulang. Before magkabagakat sa kulang sa Ginoo, just give her that to praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Today, mga kautoran, I know na tulong sa inyo, preparado. Pili sa mga kautoran, ang magkatulog sa aton, sa atong direksyon sa sininga adlaw, kundi ang atong mga bulay. Pero before kita ato sa tulong sa Ginoo, na tawagan ko ng sa kami, sa liyan ng gabay ka sa atong mga bulay. Sa pagtulog sa atong direksyon. Hallelujah, Jesus. Everybody clap your hands to the Lord. And today, mga kautoran, let's welcome our pastors. Ngayon lang, Pastor Nick Arcanero. Senior. Thank you, man. Man, amen? Ano yung mga men? Men in action. Di ba, pinapakalan natin sila ng ito. Thank you so much. Pag ito na pong buko mo sa dali, may mga announcement. Sa liwan. Sinunod daw, welcome ang mga kanan na nagsubok, ang mga pagbisita sa mga nag-online. Thank God po po natin subok. Si Sister Joy Joy sa labas. Nakita ko sa ito. Praise the Lord. Kaya si Melman, dahil subok. Mag-bless ko. Okay, sa mga natin na busy sa buong tao. Pero nagtingog sa bulig sa Diyos na ikinabis ko. Oo, importante. Batal naman ba lagi na-reminded na lagi kita ginabala. Kaya ari kita dali una sa panglaso. Mabit natin si Jesus. Importante dyan. Eleksyon sa ating pagbuhay. Pag-alaga sa Ginoo. Pagbalat naman kung importante ang ulong sa Diyos, kundi may revival isa pero ang danger sa revival kung wala na
pulong sa Diyos. Wala na direksyon. Kaya, kinanglanon tagi, mismo sa bibig sa aton Ginoo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Importante giniyan ang pulong sa Diyos, mag-aatag sa atong direksyon. Kag before kita magkakato sa pulong sa Diyos, ina-appreciate ko gid ang mga Sunday schooler naton, praise the Lord, na ginapangunahan ni Ma'am Bea Arabella sa ating Sunday School Department. Siya ang ating director, superintendent. Praise the Lord. Oh, ambot sino mag-celebrate sila, di ba? Nagdidikana. Oo, mga teachers. Oo, imagine si Isi, si Blessed, si Blessed. Kag si Uya ba, may patindogon na sila. Din sila man. May patindogon na si Angel. Oo, simple lang si Tindog. Yeah. Oo, aring diwata kabataan. Champion sila sa Bible quiz. Praise the Lord. Thank you, Lord. Bahala na yung teacher na kung sino sila mag-Jollibee o kung Macdo o kung... Pero gaano katahong sila? Ano ni siya ni? First time na ito, naka-champion kita. Sa ila edad ni ba? Idamok sila mga kontraman mo. Pero salamat sa San ulan sa gituduan. Naka-champion na ba? Dalaya ko niya. Sino teacher niya man? Si Chikay? Tapos kay Chikay, ikaw gini mag-celebrate sa'yo. Si Sister Sheila at si Brother J mag-celebrate sa'yo mo. Doon walang nakumutan. Pero gago ka taong gabay pa na maging sige-sige. Pero I believe na hindi mag-amusin ko wala si Lola at si Lolo. Imagine apo nila. Pero katahong, i-involve na sila ang mga kabataan. Hindi magpahuli kato ng mga elementary, high school. Ara si LJ, wala sa kong si LJ. LJ ka na si Inday, o sa Subong. Kag si Shalom, second sila, no? Ikadua, o first. Why? Okay, second to the highest. Di highest ka po na. Isa lang ginakuha. May problema, at least. Panguna man sila. Bala na muna sila. Paano mo sila i-celebrate? Pero at least, umpisa kita sa sina. Wala man himo sila kulak may nagtyaga sila. May nagtyaga sila. Salamat na kay Gaboylong aton Sunday School Department. Thank you man sa nagkayo di isang bulak ko, katahong. Sino man. Simple lang, no? Amo ni nami tani sa aton ladies plus announcement sa section 1, kitang section 1 sa district 3 may ara section 2, Negros, Bacolod, Cebu. Pero ang section 1 sakop niya Santa Barbara, Leon, San Rafael, Kalumpang, La Paz, Lumpunaw, Dumangas, Kadiri. Kita diri ginaplanuhan na maging district. Section 3 lang. Section 3 lang. Kaya damo kita diri may napandong na wish up sa pagkakin. May iwaton diri na section 1, ladies departments and district. Pero section 1 lang. Damo man kita kung itipunon section 1. Pilian, gusto gitila diri sa akon. Di open ko may mga gamay na adjustment, bago diri, bago sa likod. Sabi nga, wala problema. Maski importante, makaigwan kita diri sa Pimaras. Kaya gusto gitila yan. Okay? Kaya kung magbinuligay kita, pati ang lady, amen, young people, makaiwan yan. Amat-amat. Hindi talaga pagbiglaon. Pero at least, sa August pa man. Yung bago ko amunita niya, ang set up Sino nagkayo man? Donated ko siya pa nagkayo.
Sister Sheila. Pero mag binilagay ladies, mas sibra pa gid rin. Wala ganyan mga ladies. Hindi. Actually, kabudlay mag-unite, pero kung tingwaon ka lang sa bulig sa alin sa gugma niya ang fruit of the Spirit, mahimo ka na. Amo na mag-bind sa aton. Amo na magkaroon kita sa one mind and one accord. Nabatian niyo man, gusto ko lang ipabala sa inyo sa ulang gatin. Bible study, amo ning aton subong na ginahimo sa Dios sa aton diri sa Pinya, Limaras, kay nga may subject kita subong na spiritual healing. Pag sinabing spiritual healing, may sakit. Pero gindiscuss ta sa naglikad, may sakit ang church nga mo sini mga symptoms sa mga. Di gabay pa na may ngagaw sa Diyos para may revival kita diri ang mga. Bagos kabulay subong sa attendance pa. Sige lang, awayon ra. Okay, nagingagaw mga classmate ni Jikay, praise the Lord. Alin pa rin sila sa Lito. Okay, si Brother Albert is hindi mamamanigal. Financially speaking, I believe na may mga problema sila. Pero at least kita diri malapit sa tingwa on ta na mag-attend. Okay? Basta wala lang grabe ginuulan o baskog na record. Okay, kay kaburot daw. Okay, kung wala na, ladies, may overnight kita, Sister Joy, overnight ka sa June 26. Ano lang siya na adlaw? Okay, Friday. May ara kita overnight prayer. Tapos ang ato na general fasting, may ara kita overnight prayer. Okay, nakita ko lang si Sister Reza. Actually, kailangan niya sang prayer naton para sa iya lolo. Ara pagyapon sa ICU, sir. Okay, ang lolo niya na amo ng tatay niya. Di ara sa hospital. Kamusta, sister? ICU gyapon. Basta ICU balanta na intensive na siya. Hindi basta-basta. Pero wala may posible sa Diyos. On behalf sa iya apo. Okay, ma-pray kita karon. Kaga, may makunalipatan announcement. Importante ni siya. Gabay pa. Just pray sa aton sitwasyon diri na may mga gamay na improvement. Okay, may balita okay lang na gaan kita sa nalagyan nila. Thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Right. Kaya sa likod na. Ibutan ka sa kamot sa Diyos. Eh, wala may posible sa Ginoo. Wala may posible sa Ginoo. Ako ikapati, ginadamo na kita lagyan. Ibutan ka sa kamot sa Diyos. Nasolbar man. Ang namin lang kung before ang ila kasi napilian, kung in case man, amal ko, ang August para sa ladies, in case na may bagyo. Iway kita kabalo mo. Wala pa man to, pero in case lang, ang preparasyon, ara na yan sa Nyagaw. Amo na lang na. Amo na gid lang na. Pero, ang gat namin, Chimpo, diri kita. Diri kita kay gusto gid sa taga section 1 na makaiwan. Nedlaw sila doon. O, nedlaw sila sa ato. Okay. Pray talaga na maging maayos ang tanan. Di, ma-general cleaning lang ta para, maski ano nung masarangan, tayo hindi ka mag-presyo. Kung ano nung masarangan, sa pulse na karag sa natong pwersa. Amo malang, ano ginmail mo kabi kung Instagram. At least, makita nila si Cross. Okay, magkakalit kita sa pulong sa Diyos. Salamat na nagtingwa ka mo sa piyak sa kasapuon, sa buong ang chepo, sa buong di nakabalo. Importante, ano man ang katapos sa kalibutan subong. Importante handa kita sa pagkarap sa Ginoo. Preparahan ka ginaya anytime. Huwag kita kabalo, noon-day or night. Preparahan ka ginaya. Okay, would you stand? Would you stand? Magkakato kita sa pulong sa Diyos. Okay, na makita natin sa Ephesians chapter 1 verse 18. Sa mga classmate ni Chikay, ina-welcome natin ng tatlo. Gabay pa matugangan. Dahil sila na-baptize na actually. O before sila nag-separate sa pagiging college. Nadalagin sila sa Ginoo.
Ang pinaka-importante sa kabuhi. Okay. Ephesians chapter 1 verse 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Mula sa verse 18. Sa ilonggo na lang para piling ka muna yung kapungko. Gabay pa na pasanagan niya ang inyong una-una, agad may baluan ninyo kung anugit ang aton ginalauman sa iya, pagtawag sa aton nga mangin iya, mga anak. But silingon, hindi totally na makita na dahil. Nakuha niyo ang punto ni Paul. Hindi, si Paul ang nagsulat sa Efeso, kag bilang Ephesian, Efeso, church na yan, gina-address niya sa mga baptized sa ngalan ni Jesus kag naka-receive Holy Ghost, ginalaygaya niya muna Efesos na siya para mangpanta. Bagkus isa ginahambal niya dira na amuni kita sa una, amuni mga tao sa wala pa sa Ginoo, pero ginsulatan ina sa mga baptized na sa ngalan ni Jesus, naka-receive Holy Ghost. In other words, anak na sa Diyos. Mga anak sa Diyos. Are, sabi niya, gabay pa, nga pasanagan niya ang inyo una, ang atong Ginoo para sa aton, agad may baluan ninyo ang ato may baluan, nagbalik. May baluan ninyo kung anugin ang ato ginalauan sa iyang pagtuwag sa ato nga mangin iya mga. Okay, ang title pwede nakabukong ko. Thank you for studying. Ang title, my name. Viewing life from God's perspective. Okay lang sa inyo, dira, klaro. Okay, dako-dako na na. Dako-dako na na. Sa likod dira, okay lang. Brother LJ, dita dira. May kulang kita diri, wala si Sister, si Lola ni JM na ako. May sakit? Okay, ang amon. Viewing life from God's perspective. Nga sa John chapter 20, ano na siya? Reading na siya. Okay, ang aton niya text, para hindi magsala amo. Ang ginbasa ta kay na Ephesians chapter 1 verse 8. Okay? Sige lang, may mga time isa na salat-salat. May correction. I-edit lang niya. Ang ato na text, walang iba kundi ang Ephesians chapter 1 verse 8. Pero basahin naman na ang John chapter 20 verse 24 to 29. Kaya related ina sa atong title. Actually, ang punto ko palagi diri sa message. Ang pagtuo subong ang importante siya. Sa time ta subong, ang pagtuo importante. Kaya nga, kailangan magalakat kita, magkakabuhi kita sa pagtuo. Hindi sa manakita ka lang. Kaya kung sa mga nakita ka lang, mapiktuhan kita o wala kita pagtuo. Would you shout amen? Sa mga nagakalatabo. At least may view na kamo. Pero viewing life from God's perspective. Sa mga engineering niya, kahangop din sila sa perspective. Kabalo din sila yan sa mga, maski siguro hindi lang sa engineering o sa mga engineer, kundi maski sa mga mga subject nila sa school o mga courses. O basta perspective ang kabuuan pala. Makita mo kung sa balay pa, may mga side, may mga back, may mga front, pero ang kabuuan makita. Amo na sa Biblia, kapag pa maintindihan niyo, para mabalaan niyo,
kung mag-ikot ka mo sa isa ka balay, makita ni dayon ang view sa Bible. Alam niyo kung din nakakita? Luke chapter 24, verse 44. Dira niyo makita ang kabuuhan sa Bible. Na kung halin sa Genesis to Revelation, ang tanan nakapokus sa atong Ginoo. Would you shout amen? Amo na ang kabuuhan sa Bible na makita nato sa Luke chapter 24, 44. At least, kung magsulod ka mo sa balay, siyempre makita nyo lain-lain na. May mga kwarto, may mga CR, may mga kusina, wano dira, may sala, pero kabuuhan, makita nyo na. Kaya ang Bible, makita nyo sa Lucas 24, 44, I believe, amo man sa iba, sa ako niya man makita mo yung kabuuhan, na ang tanan na nakasulat dito sa Old Testament, kag sa New Testament, napapatungkol kay Jesus. Nakapokus sa iya, nakasentro sa iya. Kaya, amo na ang kabuuhan, perspective. Kaya, sa sining adlaw, okay, sumulik sa Diyos and do my best na makakuha kita din sa lessons. Viewing life from God's perspective. Ara, mabasa kita sa John chapter 20, pwede dahil, then Lian, nagyara ang aton mga media, praise the Lord. Naku, na mabulig ini si Bawat sa ato. Nag-meeting kami 3 days sa kalumpang mga leaders lang ng board. Din topic na mo na ang about sa media. Ambal ko, amo ni subong sa taga Guimaras. Kag good news kay nga sa aton I-Connect this coming November pa man. Gusto sa music department sa District 3 na may isa ka slot ang aton Guimaras na musician seniors nila. Sila mag-anlon mas sa prayer meeting. Ano pa naman na privilege. Gabay pa na buligan natin sila. Okay? Ambal diri sa 24, sa chapter 20, okay, kapitulo 20, sa John, versikulo 24. Ambal diri sa 24, sa 29 manana. Si Tomas, kilala niyo si Tomas? Hindi Tomas lang ginabutang sa sauce. Mang Tomas ay nasa iyo. Napakadlaw lang ako. Tomas, si Tomas. Isa ni siya sa mga apostoles. Naging pili sa atong Ginoo. Si Tomas, ang dahil na. Ang lagi taging matandaan si Judas. No, hindi taging malipatan si Judas. Si Tomas ang bago malipatan. Okay, ang bagay sa 24, si Tomas ang ginatawag na si Kapit. Nga isa man sa 12 apostoles, wala dito sa pag-abot ni Jesus. Ano po siya din sa istorya, diba? Kung nabasa ka mo sa Bible, tingwa ko nyo Sunday schooler, ha? Dapat may ara ka din na subok. Kada level sa Sunday school, may ara sila subok na makabisado nila matamat ang sunod-sunod na Bible kag istorya. Matamat lang. Hindi ka pagbiglaon para at least dako ini mabulig sa bawat isa sa inyo. Sa aton. Ginatawag na si Kapili sa man sa kados. Wala dito sa pag-abot ni Jesus. Ang natabo kasi, amuniho para may background ko. Nung si Jesus napatay, siyempre sunod sa iya, ilubog. Pagkatapos lubog, ang namin lang na good news bigyan. Nabanhaw siya. Excuse. Wala siya nagpabili niya sa lulog niya. Amo nang pinaka-the best na nahimo sa atong Ginoo para sa atin. Amo na ginasaligan naton siya kay wala siya napatay na. Ang ibang tao yan ginasaligan pero patay. Wala nabuhi. Pero si Jesus siya, nabuhi kag wala na napatay. Amo na ginasaligan naton siya. Nung siya'y nabuhi, nagpakita sa mga apostoles. Kag ang mga apostles, aral sa isa ka lugar na kunin, nahadlok sila na dakpon, saradong-sarado ina na lugar o kwarto. Hindi, butang mo kwarto. Alam niyo natabo, si Jesus, diin sa nag-agi, naglusot siya sa tuwa. Sarado lang. Pero naglusot siya sa tuwa.
Ang unang iba, gapati sila si Jesus, tao lang yan. May imoblas ang tao na nasarado. Bigla kaya maglusot sa tunga. Dira mo mahangpan na si Jesus, hindi lang tao. Would you shout amen? Hindi lang tao yan. Hindi na may imus ang tao. Naglusot sa tunga. Alam niyo ang problema. Wala si Tomas. Palabsent siguro si Tomas, no? Gabay pa hindi kita palabsent para kung mag-rapture, makaupod din kita yan. Wala amen now? Tinuwaon tagin. Na hindi kita mag-absent. Kung hindi kita mag-absent, tinuwaon naman hindi kita mag-late. Buti rin lang yung amen. Man, gagaka-late ka mo, wala mo. Tinuwaon tagin, kanya ang pagtinuwa kasi importante na siya sa grado naton sa pag-alagad sa Ginoo. Pag sinabing grado, may score. Kaya nga, wala sa aton very perfect. Would you shout amen? Wala sa aton perfect. Kag kung sa pasado lang, wala siguro may nakalabot na 99.9. Kundi ang makapasa lang sa aton diri tanan ang nagtinguha. Kaya tinguha kita para asenso mula sa kabuhi pasang tao. Ang mag-asenso yan, wala ka ka-late. Wala ka absent. Gamay-gamay lang ka-amen. Naman, kabudlay-gid ba na hindi mag-late? Kabudlay-gid ba na hindi magtinguha ng mag-attended, maski wala kayo sa rason mo na, di sige naman. Kung valid na yan, kabalogin ng Diyos. Pero kung katinguha ka, pasayo ka gid na yan. Ikaw mambe, isa ka ginikanan, kita ko bata mo katinguha, hindi ka pabulikan. Ang muna kong katinguha, kita bulikan, kita sa Ginoo yan. Walang patanda si Jesus. Ang muna nga kung Ginoo yan, magtinguha, kita yan. Okay, kung balikan na niliwa, para na. Sa 25, 25. Gani, ginsugiran siya sang iya kakupod, but silingon, nalipat kung patay na di si Judas, o patay na di siya. Patay na di si Judas, but silingon, sa 11, 10 lang ang nag-attend. Absent si ano mo? Si Thomas. 10 lang sila. Wow, ano mo kay pag-abot ni Thomas, pero ay na si Jesus, gani, ginsugiran siya sa isa kaupod nga sumulunod na nakita nila ang Ginoo. Kung i-dramatize na, ikaw pala Thomas, ang mula absent ka diara. Wala ka tuloy kakita sa atong Ginoo. Ngayon sa sunod, di ka na mag-absent ha. Muna tinguhagin siya. Nagtinguhagin siya na hindi mag-absent. Kaya nga malalari, okay, nagsiling si Thomas sa ila. Ano din siling niya? 26. Kung hindi ko makita ang agi sa mga lagsang sa iya mga kamot, kag kung hindi ko matandog ang iya mga pilas, pati na ang pilas sa iya kilid, hindi gid ako magpain. Wala absent ka, nagaduwa-duwa ka pa. Ano yung tao, di ba? Gabay pa wala Thomas sa apostolic. Gabay pa wala Thomas sa apostolic. Sa apostoles lang. Di ba, din sa apostoles, wala lang sa apostoles. Kung dalawa pala, absent na siya, pero amo pa nang nimuon niya. Ipagduwa-duwa pa siya. Tapos ano pa sa 26, pagkaligan sa isa kasimana, kawayway sila. Sa kasimana, nagtililipon, liwat ang mga sumulunod ni Jesus sa balay na ilang ginatipunan, kagkaupod na nila si Thomas. Gintarangkahan, 27, nila ang mga opertahan sa balay, ay nga, dinadakop sila, mga tumulong. Para sa Saudi Arabia, na-experience ko na. Bawal dito. Ang muna pasalamat kita dito sa Pilipinas, hindi bawal. Wala amen ba? Kaya pag gusto kita diri worship, pag gusto kita singgit diri, pag gusto kita din nagandagan, pag gusto kita diri pagdayaw, pasalamat sa Ginoo kay nga wala ginabawal. Dito gani ginabawal, hindi mapugan ang mas mo diri.
gusto kita yan. Kaya kung ari ka dili, take advantage na nato. Pribilehyo na nato na wala ginadako. Kaya ang palpadari, pero nagsulod liwan si Jesus ang nagdindog dito sa ila liwan. Nagsilin siya sa ila, gabay pa nga ang kalino arat sa inyo. Peace be with you. Kung na ginagamit palagi sa panata. Peace be with you. Di tama man. Tapos sa 27, dahil nagsilin siya kay Thomas. Thomas! Rin na. Sa inyo, be, anong pakiramdam niyo kung kamo si Thomas? Nung nakita niya si Jesus, ara sa mga na nagatipon, excited kaya. Hindi kung ikaw ba si Thomas. Kung ikaw yan si Thomas na amo sa kong ibo na natabo, nag-absent ka, tapos may pagduwa-duwa ka pa. Nung nakita mo si Jesus, siguro yaw-yaw ka man eh. Pero natabo, dirito na ang story. Dahil nagsiling siya kay Thomas, Thomas, dali na, lakad nila. Tanawa ang akon mga kamo. Ano makita niya? Ang paglansang Tapos ano din sunod? Tanduwa ang mga pilas, pati na ang pilas sa ako kilid. Hindi ka na magpangduwa-duha. Bukod lingon, ang iya gali iya batasan, gadwa-duwa siya. Kaya ginambalansa ni Jesus. Hindi ka magduwa-duwa, ha? Kundi magtuo ka na. Last verse, 29. Kuha mo na isang last verse. 28 pa lang. Nagsiling si Thomas kay Jesus, Ginoo ko, God. Sa English, ano na siya man? My Lord and my God. Ang bansang iba, nadanlog lang si Thomas. Nadanlog si Thomas, Ginoo ko, kag Diyos ko. Tani, kung si Jesus, hindi Diyos ka Ginoo sa wayo. Nakuha niyo? Tani ang balon niya, dali lang, Thomas. Hindi ako ang Diyos, pag hindi akong Ginoo. Wala niging sa way, kay tuod. Confess nila sa isa ka apostoles na dapat amumunan nila. Ang atong Ginoo, hindi lang tao, kundi Diyos siya ka Ginoo. Wala pa kanta Ginoo. At nung ika ka, wala naging correct. Kay tuod ina. Okay, next, last 29. Nagsiling dahil si Jesus sa ila, nagatuto ka na. Sumo, kay nakita mo na ako. Muli Thomas, no? Pero ang balon ni Jesus. Pero, bulahan, ano ganing bulahan? Blessed. Sa atin sumong ginagamit na swerte. Pero why tayo swerte? Sa kabuhit, sa isa ka matuod na tumulo ko, wala swerte. Kaya ang tanan nagkakalatabo sa kabuhit ka, order ina sa Diyos. Tanan nagkakalatabo sa aton malain man hindi. Ang nagtinimuhan ka na hindi kita magreklamo. Would you shout amen? Ay ang tanan nagkakalatabo ng mga righteous sa tubangan sa Diyos, order ina sa Diyos. Kung hindi ka man mangpan, hindi na makadestroy sa aton, makabulit ina sa aton. Hindi na pag-allow sa Diyos kung walang purpose. May purpose ina. Amo na ang balya, nagatuo ka, bangod nakita mo ko, pero bulahan ang mga tao na nagatuo sa aton, bisan wala nila ako makita. Di kayo ay makita to sa time ni Jesus, selfly ministry niya, gabasa man lang kita Bible, pero gabati kita, bulahan kita na tao. Nakuha nyo? Wala makita dito sa time niya, pero bago sa Bible, yung istorya, gabati kita, gatulo kita, kaya isa kita sa mga bulahan. Maski wala ka nakita, amo na importante ang pagtuo. Kaya ang viewing life from God's perspective, ang pagtuo ang kinahanglan. Siguro damo subong tao sa kalibutan na nag-operate
sa sining stilo ni Thomas na naghahambal, to see is to believe. Namudamo kina yan. To see is to believe. Kung hindi ko makita yan, hindi ko magtuo. Kung hindi ko pag-ayoko yan, hindi ko yan magtuo yan. Kung hindi ko yan pag-i-bless, hindi ko yan magtuo. Amo na yan ang damo subong sa tao na nag-operate kaparehas ni Thomas. To see is to believe. Pero si Jesus, siya ibaya, believe it and I prove it. Balis ka dyan, Ginoo. Pati ka na, hindi ka magduwa-duwa, kaya mapagayon ko sa inyo na hindi mo mapatihan. I-aprobahan ko na iya, pero pagtuuan ay, tuo ka, pati ka. Pero sa kalibutan yung mga tao nag-operate, sabi niya, gusto ko anay, aprobahan ko bago ko magtuo. Pero kay Jesus, hindi, pagtuo ka na, amo na kabalis ka ran, batanan. Kay Jesus, wala kabalis ka ran. Ang igugmaon mo lang, nagigugma sa imo, kay Jesus siya, pati kaaway mo, igugmaon mo. Amen. 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 Balis ka dyan. Ang nagigugma lang sa imo, yung kahangop lang sa imo ya, ang kabads mo lang ya, amo na yang namian ka sa iya o namian. Pero sa Diyos siya, lain niya, maski kaaway niya, pinapatinguan niya sa ato nagugma. Hangkon. Kabalis ka ran tanan. To see is to believe, pero sa Diyos siya, believe ka na bago ka makakita. Amo na, balis ka, gabay pa na, free kita ya, bilang mga tumuluunan sa Ginoo. God, I believe na hindi ta malipatan ang doubts o pagduwa-duwa, Valdera. Ibalik ng title. Balik ng title. Ang pagduwa-duwa is sick faith. Pag sinabing sick faith, sakit ina na pagtuo. Sakit sa pagtuo. Ang pagduwa-duwa. Kung si James pa, ambot kung masarangan nyo dara, ang Santiago, masarangan nyo, ang James chapter 1, okay lang. May tanong naman. James chapter 1, masarangan nyo. Okay, arat na galion. May correction. James chapter 1, verse 5, sige, di ko masarangan mo. At least, pantang ginatawag na doubt o sick faith. If anyone of you lack wisdom, may lungkot. Okay, kung wala, okay lang. Let him ask God that give it to all men, liberally and upbraided not, and it shall be given. Hindi, wala na. Verse 6, verse 6. Nabi di man tanilong ko, sige lang, wala ko na nga daw na ipapre. Verse 6. But let him ask and pray. May pagtuo. Never di kita makangkon sa Ginoo na pagtuo sa ginapangayon. Amo ni ang puwersa, amo ni ang gina-honor sa Dios. Not wavering, wala lang do sa balod wala. Balod kundi ang hangin dito na siya. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Verse 7, asa sa 8 na. Verse 7, may nalang arat sila yun. Verse 7, or let not that man think that he shall receive everything of the Lord. Hindi kita mag-isip daw na makabatol kita kung ang hindi na pangayo ka sa Ginoo. Kaya verse 8, a double-minded, that is duwa-duwa. Amo na sa Ilonggo. May pagduwa-duwa. Ari, mambal ko sa inyo. Tingwaon ta tanan pati. Ang tanan ng mga butang para sa Ginoo at sa Ginoo. Hindi ka pagduwa-duwa. Would you shout, Amen? Hindi ka magduwa-duwa. May tuod na tanan. Basta mag-promise niya. Himukon niya gitna niya. Kaya tingwaon tayo hindi magduwa-duwa. Parehas ni Thomas. Kaya ang balari, ang isa katao na nagaduwa-duwa, ang iisip, is unstable in all his ways. Wala gidya sang mambal mo na,
steady siya bala na amugin niya. Kaya nga, kung wala ka pagduwa-duwa, may pagtuo ka sa Ginoo, maski anong nagkakalatabo, hindi ka mapintuhan. Hindi ka mapintuhan, kaya naka-stand firm ka mo sa imo pagtuo. Stand firm. Kaya nga sa men's fellowship namon dira sa Sunday School, amo na nga mong topic. Stand firm sa pagtuo. Bilang mga tatay, di ka ba ipapangmuyuan nyo ha, ladies, mga young people, just pray sa men's na makatindog kami. Makatindog kami. Hindi ka mo gusto sila kung ang inyong mga bata makatindog sa pagtuo sa Ginoo. Pati ka mo madala. Oo, pati mga bata madala kay kabuglay siguro, last days, ang mga kabataan kanya-kanya desisyon sila. Isa mo man ang ladies, isa ang men's, ang man, vice versa. Pero kung mauna kami, praise the Lord. Pagtinguwaon yung mga ladies, ha, buligan kami. Wala kayo may mga sawaan. Sabi ka na nasawa, shout amen. Pwera lang kay Brother Stan, wala kasawa. Okay. Buligan niyo kami. Kaya nga, isingit ko sandali. Di ba gituga sa Ginoo si Adan muna, bagong bae, no? Para mampanyo. Bago sa ginkuha, sa diin gani, di ka mo ginkuha. Ha? Di ka mo ginkuha sa lansangan, o sa, di kuha ang mga babae man. Sa gusto. Ikala ko ang grabe pagpalangga sa umis kay dili-dili ginkuha. Hindi galit ginkuha, kamuya mong didiin mo. Pero before ka mo ginkuha sa gusto sa lalaki, gitagaan na yung obra, gitagaan na responsibility, gitagaan na authority. Si Adan. Una ang Diyos. Kamati, seminar gamay. Sa sunod na lang nga ladies, mga mensanay. Ginuna niya ang Diyos. May relasyon na sa Ginoo niya. May obra na sa iya. Kuha niyo? Pero bago nakita sa Diyos, na kailangan niya kabulig. Hindi kabulig na ginabayran. Ang mga babae, special ka mo sa banan. Hindi ka mo kabulig yan. Help me. Para hindi mabudlayan ang banan niyo. Hindi para mapagtas ka mo. Sorry. Hindi yan, help me. Di ba mabulig ka? Para hindi mabudlayan ang bana. Hindi kita siminahan. Sorry. Amoy na, at least makita nyo, dako ka mong mabulig sa bala. Wala gilin ang mga babae. Ano ka naman ito? Buligan nyo man. Ang bala nyo, natiniwala dahil ano na po. Natiniwala kami sa dito. Natiniwala kami sa mga sulat. Natiniwala dahil kami, Bibuligan niyo magkawin. Kaya ang nakadesign di man sa inyo, magbuti. Hindi kabuti. O, sige na. Botse ninyo, kung unahon na mo ng Ginoo, hindi ka mo magkontra, ha? Oo. Unahon na mo ng Ginoo, hindi ka magkontra. Kaya kung unahon ng Ginoo, ayusin niya ang tanan na kinanglanon sa mag-asawa. Seek and praise the kingdom of God and His righteousness at ang tanan na kinanglanon sa mag-asawa at pamilya. I-provide na. Kaso kaya hindi maintindihan sa asawa, nagkakalataw. Suportahan niya sumo. Okay, balik kita kay ang pulong sa Diyos kaklaro, nagatudlo na kundiin ang Diyos, nagasabat, nagahimo sang miraculously, mga butang na hindi kamay mo, sa mga diin, sa nagakabuhi, kag nagalantaw sa pagtuon. Hindi sa ginapangita mo yan, kailangan makikita ko sa kampong prove it. Hindi kung may pagtuo ka, kaya ang pagtuo, nakita mo ang butang, pero wala pa wala. Wala pa. Kaya ang pagtuo mo na mo, yung hindi mo nakita, pero ginapatihan. Wala pa. Tiyan mo na ang needs ng atong Ginoo sa time kasubong.
Kailangan may pagtuo kita, gakabuhi kita may pagtuo, nagalantaw kita pagtuo, kag may pagsalig kita sa Ginoo. Kay sigurado ginaya makahimo kitang Dios sa subong sa aton that time na napakabudlay sa sitwasyon ta. Romans chapter 1:17, Galatians 3:11 kamo damo, 2 Corinthians 5:7, Hebrews 11:26, di pangwa ko ni kahapon lumudamo. Hindi ka na sa kay sigurado gid. Sigurado gid ang time ta makulang. Pero I believe mo ko na kundiin ang Dios na nagatudlok sa aton na magabuhi kita. Kay nga ang mga butang na hindi tamay mo, pero please lang. Ang mga butang na hindi tamay mo, ipahimok ka sa Diyos. Pero ang may buta, kita na yan mahimok ka. Hindi ka pagpabaya sa Diyos. Kaya kaluskan kita, ang mga butang na hindi tamay mo, natanggi sa Diyos sila, siya na yan mahimok. Pero hindi na pahimok sa Diyos wala ka rin nahimok. Dapat ang ginapay mo sa Diyos, amo na himuhot ka. Pero Lord, hindi ko na mo, ibutan ko sa kamot mo. Kay masarangan na yan. Wala pa kang Ginoo. Pero hindi ka magbalistaro. Ang hindi ka nahimot sa mga posible ng mga butang, amo na yan dapat ay butang na sa kamot sa Diyos. Kaya kung rason lang, kabutlan. Rason lang bala, hindi na mahimo, hindi na mahimo. Pero butang na sa kamot sa Diyos because He can. Revelation ina, binabutangan kita sa Diyos sa una-una. Perspective na wala, imposible sa Diyos. Dapat magtuo kita dira na wala imposible sa Diyos. But lagi tatay hindi pagkalipatan na kundiin, ang mga butang na hindi ta mahimo, amo na yung mahimo sa aton ito. Walang pakantabi si Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Actually, namudamo ko diri example, pero di nato ini ma-discuss kita lang. Pero my point ang ini. May din pa, ko dira kay Sister Bea na makabulig sa atin. Mga points pala na makabulig sa atin. Sige din Why? Sige lang, natinguha kita subong sa aton media, maski sa aton sa mga musician, singer, o ang aton drummer, subong di ka mo magtingala nga isa daw hindi pakadungan, kaya nga, mga pag-uni sila subong, pero at least, gatinguha man si Shalom. Maski kisa ang tono, ara sa G, ara sa F, at least, isa sa first voice, third voice. Sige lang at least gatinguha kita. May naman na kung Diyos mag-provide. Why mo na gudayan si Sister Ana sa pag-asikaso sa music department. Okay? Why gapon? May ang signal o kung ano. Okay. Ito ulit ang damo ko din points pero gabay pa. Okay. Viewing lives from God's Word. Hindi kayo nga, kinaglanod na about sa ginatawag na God's perspective. Ano mga benefits dira o mga pinaka-points? Ano lagi ako lagi. Ang ginano ko to na okay. Ganun. May-ari mo ko din. Okay. Amo ni sa mga points. God sees the full story. Ano mo silingon? Pag sinabing full story. May pag-orderin lang sa ako na naliit na may sorry nito. Alat na may gyapon. Susunod i-check ka para hindi ka madelay.
Ano mayari ko din? Keep sa inyo sa atong title. Ano ganing title? Tawag hindi niyo malipatan. Tignan niyo mga amuna sa amon subong sa meeting, sadya sa amon mo. Sa tanan ng mga ginamitin niya, ginaliwat na mo. Kakalipat, sabi na yung mga senior citizen. Pero mga young people, grabe ko na impok. Gali, thank you. Okay. Ang key points muna siya para hindi ka malipatan. Number 1, ano daw dira, mabasa niyo? Bibasa? Alam nyo nga, gusto kita magtuo sa Ginoo, magsaligid sa Ginoo. Gusto ka, ang aton panglakaton nag-alagad sa Ginoo. So, piyak sa mga circumstansya, damo sa vlog, damo problema. Gusto ta makita ini, nga sundon tang Ginoo, nga kailangan ta, ang iyayang nakita. Anong ara dira? Bangon ang Ginoo ta, nakakita sang kabuuhan na magandang sa ato. That is foreordained o matawag natin predestined. Kabalo saya sang tanan, amo nang balko sa iyo sang Sunday, pasalamat kita, kabalo sa kung sinuya magabaton sa bayang balita. Kabalo bisaya ko sino mag-reject sinang bayang balita. Ari kita subong, wala kita nag-reject. Bataan sa Diyos na magasulod kita yan, magabaton kita yan. Amo lang pasalamat kita na una kita sa iba, na wala pa nagbaton, iban din-reject nila yan. Pero kita na nasa Diyos. Amo na kagamhanan sa aton Ginoo, predestination. Kita niya nagakalatabo sa kalibutan, kontrol niya ang tanan. Amo na dapat magsalig kita sa iya. Magtuko kita sa iya, kay nga, ang Diyos na nakakita sa kabuuhan na nagakalatabo. Kung sa picture pa, o kung sa drawing pa, sa paintings pa, may mga time is ano daw po tourist na wala, do mga abstract la, di pisa makambal kang kabuhi ko muna, do wala direksyon, pamatii bala ang Ginoo, basahab lang Biblia, tapos bala ang plano sa Diyos mo, sundalam la, kay pagkatapos nira ang basang Biblia, and this time, He makes all things beautiful. Maski ano magyan ka, kaparehas kay Joseph, sunod lang. Maski hulog ka sa buhok, maski presohon ka, maski mayagat ka sa imo, maski nagahambal sa imo malain, maski injustice na kasuhan ka, baila kayang Diyos may plano sa ato na mas maayo sa hindi ka nakita. Ang sekreto nila, sige na, sunod lang, hindi na magreklamo. Kaya ang tanan na nagreklamo sa ilaw, sa disyerto, sa wilderness, walang nakasunod sa promise. Hindi ta gusto matabuhin ng mga batasan na hindi kita makasunod sa rapture. Amen. May mga batasan kita na dapat bantayan ka para hindi makasablag sa rapture. Di are nga kailangan tatuuhan ng Ginoo. Nga kailangan tapatihan kita ng Ginoo. Kailangan ng perspective niya gid. Amo na ikabuhi ka. Ay nga ang Diyos na yan nakakita sa kabuuhan. We only see the present moment, but He knows the past, the present, and future. Terrible ang Diyos na lang. Amo na tingala ko ng iba nga wala kasalig sa Diyos, salig sila sa ugulingon nila. Ang iba naman, wala nasalig sa kugulingon, nasalig sila sa ibang tao na nag-pay, na nagkaroon sa mistake, pero sa Diyos wala kakasala. Ang Diyos tayo nga, hindi ta masaligan. Ari pa gito, na hindi ta pili sa ligad ang kabuhi na siya. Come on. Maski future ka, isecure niya na kung magsalig kita sa iya. Pero dirigla sa kalimutan ng mga tao wala kaintindi. Binasalig nila yan sa kalibutan kag sa mga tao na ang ila pati future. Pero wala eternidad. Ang Diyos niya may eternity. Na hindi tapag ibuhos ang kabuhi ka, Lord, ikaw bahala sa tanan. Maski plano ta, ibutang ta sa plano niya. Kung nag-pray kita, Lord, thy will be done. Kung ano gusto mo sa ako.
Wala malain dira, damo kita desire, damo kita handong, damo kita plano. Pero ang the best na plano, ara sa Ginoo. Walang pakanta si Jesus. Ang the best na plano, ara sa Ginoo. Kaya amuning rason gani, Kaya nakakita siya, before kita mag-decision, balaan niya na kung tama o hindi. Bago kita mag-step, balaan niya na kung tama o hindi. Sa isip pala natin, balaan niya na gani. Wala ka gani natin yung hambal. Kapalunan siya kayo yung hambal na. Amo na kasubirin ang atong Ginoo pagamahanan. Kaya sabi diri, kita ya, may limit, makita ka lang niya, ang present lang sumo. Pero ang buwas na wala kita kabaluan. Would you shout amen? Wala may kabalo sa akin ang buwas na. Kundi ang Ginoo lang. Kabalo sa sang past naton. Kabalo sa sang present naton. Kabalo sa sang future. Ikaduwa, okay, I believe may aral papidugang diri. God sees the full story. We only see a part. Ang atong nakatapusan na kabuhi ka, kabalo ang Diyos. Kung astabiin na kita. Subok, tagaan kita sa edad ko, limawa, 63 ako. Kung tagaan niya ko hasta lang 68, kabalo na siya. Ako yaway kabalo. Amo na si David, kapatudlok sa Ginoo na dapat amo man na kita. Lord, ano ganit prayer ni Sister Rosie? Teach us to number our days. Lord, tuduin ko, Lord, kung gaan pa ako 10 years na lang, tuduin ko, Lord, na magkabuhi ako na eksakto. Kung halimbawa, tagaan kita sa Ginoo, halin subong adlaw, tagaan kita pulok, pakatuig, ano yung muunta? Ano yung muunta? Ipatuyang ka lang, ibaliwala ka. 10 years na lang. Kung tagaan ka 5 years na lang, kamusta kaya? Kung tagaan ka sa buwas na lang, ano kaya? May kanya kung tagaan ka 10 years o 15 years pa, medyo lawig-lawig. Pero kung tagaan ka 1 week na lang, why kita kabalo sa future ka? Kung na si David, kapakitluoy sa Ginoo, Lord, teach me. Kung na hindi kita kahambog buwas ta. Amen. Wala gid may makahambog para buwas na amo ka gid na. Maayo pang relasyon mo sa Ginoo, o kung may panglawas mo, o kung bugana ka pa, wala may makabalo. Pero ang Diyos kabalo. Ang na dapat tuuhan ta siya, saligan ta siya, balikan ta siya. Kung saligan ang Ginoo, ang perspective niya unahon ta, o kung ang gusto niya. Kaya nga, nag-shift ang atong focus. Instead ng focus sa problema, kahadlok, may mga limitation. Hindi, sabi niya, may power and purpose, sabi niya, from problems, from fears, or limitation, to His promises. I-change niya. Kung kita magasalig sa iya, o ang malantaw na ang view sa Diyos na perspective, amo ning matabo. Kung maglakat kita ayon sa pagtuko sa iya, amo ning matabo, it shapes our focus. May mga focus kita isa, actually, tao lang, problem center. Grabe kita yung sentro sa problema ka palagi. Amuna damo, subong nagkaroon sa differential mind, nagkaroon sa suicide, nagkaroon sa ginatawag na nagkakaluya, wala nagkapadayon. Kaya nga, nakasentro palaging mind niya sa problema. Wala na sa Diyos. Pero kung magsalig kita sa Diyos, gaan kita sa Diyos na mag-amat, i-shift ang focus nila. Instead na problema, instead na kahadlok o limitasyon, i-focus ka ang promises ng Diyos. Pag I believe ang promises ng Diyos na, He will never let you down. Hindi ka nakantaya. His promises will never let you down. Tanan na promise ng Diyos pagbatak sa ito. Tanan na promise ng Diyos pagbuling na sa ito na. It will not destroy. Pangbatak ina sa ito yan. Pag hindi siya mag-down sa ito. Nakaulan na imilig mag-down sa ito. Down ka na, i-down ka pa din. Ara ka na isang dalo, tapakon ka pa niya. Salamat na lang may Diyos kita na matuod na biyan. Oo, sabi niya, a friend, love it at all times. Ang matuod na biyan, walang iba kundi Jesus. Kung na kung kamo may problema, kadto ka mo kay Jesus. Hindi niya pati sikreto ang ibon niya. Alam niyo?
May sikreto kita kisaan na hindi masahan ng tao. Pila lang kadugay, pila kasimana, bulan, mabalaan mo, ginkalat niya na. Pero ang Ginoo, praise the Lord. Halungan niya, ganyan kung gusto mo hindi ko ba. Right, dapat mahampan ka na ang view perspective sa Diyos katahong gali kay nga. It shifts our focus. Pag hindi lang, sabi ni Rick, shifts focus from problems to His promises. Ang number 3, it changes our response. May time isang response na hindi eksakto. Hindi mayo. Pero kung magtuo kita sa mga pulong sa Diyos, iya gusto, God's perspective niya, ang pankamat-amat, pasangago niya, instead of reacting, nagabase sa atong balatyagon, pamati ka mo. Gapati ka mo ng balatyagon, kamadaya. Come on. May araman feelings na tama. Pero halos tanda na balatyagon, kamadaya. Gapati ka mo na. Ako yung gapati ko, pero hindi man tanan ha. May ara balatyagon na eksakto man. Halimbawa, gusto ko mag-worship. O, di ba? May balatyagon na gusto ko. Di tama. Pero may balatyagon gidya na ginabasihan takisa, hindi eksakto, labi na sa mga sirkumstansya. Balatyagon taga, gadala. Bangod sa balatyagon ta namataya, alam nyo na tabo, sa mga problema, sirkumstansya, hindi kita ka-attend. O, lagay nyo. Hindi kita naging matutong kay nadala kita sa sirkumstansya. Bangod sa balatyagon ta. Emotion ta, terrible. Dapat tuuhan tang pulong sa Diyos na wala gaka-wave. Ang ato niya balatyagon, gaka-wave. Kisa gaduwa-duwa pa gani. Pero salamat na lagi amo ini. It changes our response. Instead na mag-react kita based sa aton mga balatyagon or circumstances, we act based sa iya kamaturan. Walang iba kundi ang pulong sa Diyos. Ang nasang sa Thursday ang ko, ano gid bala ang pulong sa Diyos? Ano gid bala hambal sa pulong sa Diyos? Amo na ang lagi ilasta. Last na authority na magasabat sa aton mga pamangkin. Ano gid bala hambal sa Biblia? Ano gid hambal ni Jesus? Kung anong decision ko, ano gid hambal ni Jesus? Kung anong katuan ko, anong gidambal ni Jesus? Anong suot ko, anong gidambal ni Jesus? Alam niyo nga, agamo kita sina, kay siya nagapanagiya sa atin. Hindi na kita nagapanagiya sa kagalingon ta. Manager na lang kita, pero siya nagapanagiya. Kita lang nagamanage ni sa aton kagalingon. Kaya nga, ang aton focus niya, wala na rin sa kalibutan. Sa langit na yan, ha? Walang pakata si Jesus. Kung agree ka mo hindi na katatagadari, bagkos ari kita sa kalibutan, pero hindi na kita tagadari. Amurang desisyon ta, ginapadalog natin sa iya desisyon. Kaya siya na ang tag-iya, hindi kita, manager lang kita ya. Gabay pamahapanta na, kung makita ta, nagkakabuhi kita, i-view ta ang perspective sa Diyos. Amuning dako mapulig sa aton maka-change gali sa aton response. That is number 3. Changes how you respond, not just how you feel. Hindi ka magsalik kisa sa balatyagon. Amo niya, basta amo ka niya! Mahilig pa naman kita magamusta. Bala sila kaya! Bala ano kaya! Basta amo ko na yan! Amo ko niya. Nagbago din. Ibalagay kita. Di nga, ibalikan mo pagyapon na. Pero muli, kung kita mag-view sa ginatawag na kabuhit na diri sa kanibukan na gaya, tanawon ta ang perspective sa Diyos. Kaya makabuhit ini sa ato. Number 4, it brings peace. Trusting that His plans are good, even, ano na siya man? When we don't understand what is happening. May mga time isa na hindi na makita ang Diyos, hindi ka mabatyagan ng Diyos, na makambal kita, wala man. May mga time isa hindi kita kaulat, makambal ka, dog hindi na ikasan.
daw wala sa nagapamati, daw wala presensya niya. Pero kung nagasalig kita sa Ginoo, nagapati kita sa mga pulong niya, maski wala pa sabat, maski hindi ka sa mabatyagan, matabo, kaya ang promise sa Diyos. Kailangan may ara kita na ng peace. Sister Rara, anong peace? Talino. Shalom. O para short na lang, ang peace, shalom. Tutuon man mo. Magsalig kita sa Ginoo, sa tanan na plano ka. I believe, maayong ang plano sa Diyos. Jeremiah 29. Wala sa plano sa ato na malain. Wala sa plano sa ato na mangkon na hindi namin. Kundi tanan maayong. Makambal kita yan na magadala in isang peace, clarity, kung i-view-ta, kabuhita from God's perspective. Would you stand? In closing, but before in closing, gusto ko na may apply natin. Hindi mga practical lang sa kabuhi natin subong. Nagkakalatabo sa sining title na Viewing Life from God's Perspective. Kung nagkatubang kita subong, huwag ko kabalo kung natapos muna o sa sunod pa. Kung nagkatubang kita subong sa ginatawag na mga difficulties, o mga struggle, problema, away, kung nagkatubang kita, i-remind ang kagulingon na God sees more than I do. Mas nakakita ang Diyos sa ako na makita o sa ako ni mo. I-remind ang atong kagulingon kung aratin man kita na gatumbang sa mga difficulties na napakapunlay. He is working, i-remind ang atong kagulingon, He's working for my good. All things work together for good to them that love God according to His purpose. Remind ka ang Ginoo. Amo na ang pag-view sa ginatawag kabuhi from God's perspective. In hard times, I believe nag-aagi kita o ang iba wala pa. Just trust Jesus. He is working even with us. Isa daw hindi mo makita, hindi mo batikan sa likla ng Diyos na kumpura masyara ka sa hard times. When making decision, I believe, just ask God na buksan niya akong una-una, seek His will, instead na mag-rely kita sa atong mga judgment na kaugalingon na. Hindi kita mag-judge para sa iba. Would you shout amen? Would you shout amen? Ask God for wisdom instead of relying on your own understanding. When feeling discouraged, I believe gaagi kita dito. Kaya sa mga Israeli nun, just look beyond what is visible. Di na pagkalipatan ang pagkatutok sa Diyos sa mga nakaraan na imuko niya man na sa atong subong at sa future. Ang ng Diyos na yakatutok, di taging pagkalipatan kung mag-decision kita, pero ma-discourage kita. Just look beyond what is visible to His faithfulness. Ari pag-itlas na dapat ma-i-apply ka sa pumilingon, not just practical. Sa relationship, importante ito. Choose to see others through God's perspective or eyes. Ako na para maging manamin ang relasyon ta sa kapwa natin, tao o kung uto. Piliin ta kung anong nakita sa Diyos sa iyo, ako man sa iya. I-apply ta kung anong nakita sa Diyos sa iyo kag sa iya man. Kaya I believe for grace or with grace, makapungkit kita, makagugma kita sa iya. Not just their mistake.
Isa na ko bunday apply ko, wala ka choice. See them with grace, just God see them. Ano man miracles, provision, mga kadalagaan na ginigong sa Diyos sa aton sa mga nakatipas na kamanaan na tuig kagbulan agad na may mo niya sa bungan na. May mo niya sa bungan na. His promises will surely come to pass. And God responds sa patuo. God honors faith. Would you raise your hands and worship Him? I believe the way we can do that is to above our negatives, above our doubts, above our labor na nag-distract. You can receive the Holy Ghost. You can receive healing. You can receive deliverance. Every place na imposible sa tao, wala imposible sa Diyos. Worship Him and the Spirit. Yes, Jesus. Building life from God's perspective. Amen. Hallelujah. Sometimes I can see Yes. that whatever comes my way, you bring with me. Amen. Just do it. Life is in your hands. Yes, my God. My heart is in your keys. Lord, hallelujah. Every down Hallelujah. How was the my future is worship in spirit and in truth? my life is in your hands. Worship is a person. All may not It's see. a serious matter. I will lift my Pwede voice. mag-iposipa. Cause you're the most This is our personal connection. Lord, I know my life is In your hands. so good. Yes, thank you, Lord. It's so hard. Come on, church. Never knowing Let's what praise God. Our current, to where you our are. situation, our present situation. Sometimes I forget. Jesus, we say yes, brother. Sometimes I Yes, brother. Yes, thank you, Lord.
Everybody raise your hands to the Lord. Everybody raise your hands. Before magaling mga motoran yung service, let's pray. Nakita mo mga motoran, pagkilihan sa ating mga. Napakalapot ay sa ating dalangin si Jesus.
Ano ba ating kauturan? Kabay sa puling sa Ginoo. Ato ni kabuhi sa ato tagpuso. Let's praise Him today. Lord Jesus, salamat Lord sa iyong matulong sa ayos ang kinabuhi. Until now, Lord Jesus, nagpapagyat kagiyapon. Until now, Lord Jesus, nagpapadala kagiyapon sa iyong mga pulong Ginoo sa diin ang nagpapabaskog sa amin. Sa tagsa sa among Ginoo sa diin. Nag-time, Lord, nga ara kami sa among kaluyahon. Salamat, Lord, sa pulong Ginoo na nagpapadala sa amin. Lord, pag-ibig ang tagsa-tagsa, sa diin, Lord, mga pauling kami singing sound sa among tagsa kapanimalan. Subong man Ginoo sa mga kauturan, Ginoo mga matutong consistent Ginoo sa pag-attend Ginoo sa pagkanto sa iyong balay at latuan. Ginoo, salamat Lord sa mga kauturan kaya po ang gabay, ikaw magatibig sa ila. Sa diyan, Lord Jesus, ikaw mag-provide ang iyong protection, financial, spiritual, Ginoo. Dako kita ang iyong ngalan, gamay, gamhanan kita ang iyong ngalan. Gamay, Lord Jesus, sa iyo. Katutong sa among hasta sa Ginoo among yapon ikaw. Masimba sa among Hallelujah, Jesus. Well, everybody say praise the Lord. Everybody clap your hands. Hallelujah. Today, mga kauturan, this message Sunday,